Ito na nga ang part 2 na kaganapan dito sa probinsya. Pagkahapon nga ay nagkayayaan ang mga magkakapatid na manguha ng buko dahil gagawin daw ng buko salad para sa kasal. Tingnan nyo nga ang kalangitan at makulimlim pa at panigurado ako uulan na naman ito. At syempre dahil malayo-layo naman yung bukid ay kailangan natin gumamit ng broom-broom. Kabilang naman siya ng kalsada guys pero nasa unahan lang siya. Nakiangkas lang kami dyan sa kapatid ni jowa na lalaki kasi nasa Maynila naman yung ating broom-broom. Iniwan lang namin. At nandito na nga tayo sa bukid kung saan tayo kukuha ng buko. Ito ngang niyog na yan, na area na yan ay nakaprinda na yan sa akin. Kaya safe kami nakukuha ng niyog dahil sa amin naman. Bawal kasi dito sa probinsya kumuha ng niyog na hindi naman sa iyo. Pagagalitan ka talaga or baga tagain ka pa. Kasama nga namin ang mga pamangkin dyan ni jowa kasi ang mga batang ito ay ayaw humiwalay sa kanilang inay. At habang ako'y naglalakad dyan ay pinapapak naman ako ng mga mababait na lamok. Tuwang-tuwa siguro tong mga lamok na to kasi nakahigop na naman sila ng dugo ng taga Maynila. Ito ngang bata na to ay walang katakot-takot lumusong sa damuhan para lang masundan ang kanyang ina. Kumukuha kasi ang nanay niya ng barumbom, ewan ko lang kung anong tawag sa inyo. Alala ko noong ganyang edad ko ay sinasama na ako ng lola ko sa bukid. Ang lola ko talaga ang nagtitraining sa amin na umakyat ng bundok dati. Hunguha ng kahoy, ng kopra, naghahakot ng uling. Pagkatapos nga umakyat ng kapatid ni jowa, biniyak naman niya itong niyog at para mainom na namin ang sabaw. Tinikman nga agad dyan ng bayaw ng jowa ko at di niya daw ito palalagpasin kasi libre na daw ito dito sa probinsya. Ang mahal kasi ng niyog sa Maynila at isa pa pag binili mo di na ito fresh. Kaya ang sarap talagang manirahan dito sa probinsya kasi libre at nakikita mo naman na fresh pa, galing talaga sa itaas. Isa-isa na nga naming tinikman ang sabaw, di ka talaga makakahindi sa sarap ba naman ng buko na nanggagaling pa sa puno ng niyog. Umulan na nga sa mga oras na yan kaya itong mga kapatid ni jowa ay nagkanya-kanya ng kuha ng dahon ng saging at gagawin silungan ng kanilang mga junakids. At biniyak na nga nitong bayo ng jowa ko itong buko at saka namin tatanggalan ng laman at ilalagay dito sa balding pula. Diyan namin iniipon yung tinanggalan namin ng laman ng buko. Salitan lang pala kami dyan sa pagkuskus dahil dalawa lang ang dala namin kuskusan. Kaya yung iba dyan hanggang tingin na lang habang kinakagat ng mga lamok lalo na ang mga bata. Kaya nag-decide na lang kami na sa tabi na lang kami ng kalsada magpatuloy ng kuha ng buko. At talagang namamaga ng mga balat ng mga bata sa kakakagat ng lamok. Tinama kasi yan ng mga ina nila para maka-experience ng bundok kasi sa Maynila wala namang bundok, puro alikabok. Pero kahit na kinakagat kami ng mga lamok ay nag-enjoy naman kami sa pangunguha ng buko. Nakakamiss talaga ang mga ganito kaya kahit pagod pa kami dyan dahil sa biyahe at yung iba pa nga sa amin wala pang tulog simula kagabi, at least masaya kami. At nagtatalo pa nga ang mag-ina na to dahil gusto nga maglaro ng kanyang junakits sa putik. Medyo maganda na nga ang araw ngayon at sakto din natapos na din ang aming pagkuskus at kami ay uwi na dahil ng bumuryot ng mga bata. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Please follow and like and share. Paalam. Bye-bye.